Nakalagay indefinitely, parang gano'n. Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. Kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Oho. Ilan na lang po yun? Hindi ko katanggap-tanggap Palagay mo siguro. nagdadala. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Chabit, ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, isubmit mo yung yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalakip doon. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report. O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. And signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma, Sen. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Parang nalaman halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga. Eto, Sino marami. nagsabi? Oo. May senador na ba? Senador muna. Oo. Risa Ontiveros. Ha? Ang isa nagsabi na... Tumutol siya doon? Hindi daw po pwede yan. Ganon? Ano kanyang punto? Hindi, yung dyaryo kanina umaga. Yan na nga Meron po. pa. Ito pa. Madami rito. Anong pangalan? Anong pangalan? Ayaw nila. Ganon? Yung oil exploration? Joint oil exploration? Samantalang kung makikita mo, huling-huli na tayo. Pinakita ko na yung oil exploration maps. Opo. Ito lang as of 2023. Ang Vietnam, meron siyang halos 60 exploration sites sa South China Sea. Okay. Ang Malaysia siguro nasa 50. Ba? Oo. Ang China, 40. Magtataka ka, kapag ka sinuri mo yung pinagkasunduan nilang apat, magkakasama, China, Ganun Vietnam, po. Sila din talaga. Malaysia, at saka China. Malaki din yung bilang. Pag tiningnan mo yung sa Pilipinas, naku, 8 lang. Aba, ay konti lang para sa atin. Paano nga? Hindi, yung nakikipaggalitan siya. Sila meron silang dispute sa kanilang teritoryo, may dispute sila sa kanilang karagatan. Pero kapag pinag-uusapan oil exploration, isinasantabi muna nila yung kanilang di pagkakaunamaan. Siyempre po, Kasi alam nila kailangan na yung langis o anumang klaseng mineral na kanilang may explore at mapaghahatian, napakalaki ng ibubunga sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ganun silang mag-isip. Totoo po. Nagbabarilan dyan, ha? Pero kapag ang pinag-usapan, halika kanya, mag-usap tayo. Tama. Totoo. Tayo, ayan. Iniisip pa lang ng Pangulo. Pasimulan nga natin ng oil exploration. Tutulagad. Meron na silang meron silang mga hawak ng mga banderitas kagad eh. Yung dyaryo ngayon. Ayun. Naku, naalala ko nga tuloy bigla noong nakaraang taon sasabihin ko na yung isa. Yung pinakapangulo nila. Sino po? Antonio Carpio. Kaya pala hindi ko mahanap. Hindi naman senador yun, Sen. Ayan o. Naunahan ka, ayan o. Anong sabi? Sure ba yan? Sure ba, ano pa yun? Sure ba tayo? Ayan o. Ang sabi ni Antonio Carpio, ano daw ito? Trap. Kapag ka daw pumasok ka dyan sa exploration na yan, Sure ba tayo dyan? parang inamin mo na
sa China yung teritoryo. Yun yung sabi niya. It's a trap. Ay, yun ang kanyang pananaw. Yun ang kanya sinabi. Paano yung mga kasunduan ng ibang mga bansa na... Suicide daw yan for the Philippines. Abay, Ganyan sila mag-isip eh. ganun. Pero sila, sabi nila, sa kanilang mga kontrata, Oo. notwithstanding the disputes obtaining between the two countries. So kaya, itong ginagawa natin has nothing to do with the issue of territory and blah, blah, blah. Ganun ang premises nila eh. Oho. Ito, pagka nag-isip, trap yan. Nako. Oh. Ako sa tingin ko dapat itong Hindi pa nakita yung isa? walang pinakitang senador eh. Yung isa po, Hindi, grupo. dalawang congressmen. Oo nga po, yung Chel Jokno. Oo. makabayan yun, nandun, di ba? Oh. Tsaka Yung isa yung babae, yan oh. Tapos sino ba to? Si Ilago ba yun? Yung naka-black? Oh. Ano pa yung isa? Yung nasa kabilang side, direct. Di ba akbayan yan? Oo nga po. Joint exploration, sabi niya, sure ba tayo dyan? Ay, pag-aaralan O nga sige, ito. halimbawa, kumontra ka. O ano ngayon? Anong mangyayari sa atin? Wala. Ikaw ba, may explore mo? Ikaw mag-isa? Hindi po, kasi aminado tayo yan, Sen. Nasa atin yung, sabi na, nasa atin yung West Philippine Sea, pero wala tayong teknolohiya para ma-explore po. Hindi, palagay mo lang meron kang technology. Oho. Oo. Mukhang hindi pa rin natin kaya. So, kailan tayo magiginhawa? Kaya, nung pinakita ko yung mapa, walang umargumento eh. Totoo eh. Meron silang sigalutan, meron silang awayan, suntukan, barilan sila. Pero pagka pinag-usapan, yung kagalingan ng kanilang bansa sa magitan ng mga mineral resources na kanilang tatamasahin kapwa, Sinasantan pumayag sila. Yes. Pero sa atin, hindi pwede yan. Trap yan. Suicide yan. Ganyan mag-isip. Wala talaga mangyayari sa bansa. Hindi, pero kung ako, Pangulo, Sen, maninindigan ako sa ikabubuti ng higit na nakararami. Magpangulo ka. Ako na, sige na. Kung ako, Pangulo. patugtugin mo nga yung ginawa kong jingle. May jingle eh. Hindi, maninindigan ako dyan kung ganyan din lang naman. Ito yung mga taong ayaw umunlad, ayaw umusad ng bansa natin. Gulo lang talaga hanap. Pero isang araw, ipakikita ko sa inyo. Opo. Si Carpio ay counsel sa isang kumpanya na iminungka. Kamuntik nang nagkaroon ng ng exploration diyan eh. Yung Porma, ang pangalan ng kumpanya Porma eh. Opo. Kay MVP, Manny Kay Manny Pangilinan. Pangilinan, opo. Nagkataon kasi private ang nag-usap. Tumutol ang DOE. Okay. Panahon yan ni Secretary Cusi. Hindi Alcusi. natuloy. Pero yung legal counsel nung oil exploration na yon, Antonio Carpio. Ba? Ayan, sinasabi ko na. Tapos siya ngayon, kumo siguro, naunsyami yung kanilang kontrata. Hindi ako papagay dyan, trap yan. Palatutol na siya ngayon. Ay, nako. Hindi na iniisip ng mga itong kalagayan ng susunod na henerasyon. Hindi nila iniisip ang bansa at ang kanyang mamamayan. Ay, nako. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya bakit
Bakit na-defer? Sabing gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gob Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gob Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Oo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O, yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat. imbitasyon. Yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din, na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gob Singson, Opo. parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7, papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang, Kanya affidavit? oo. Okay. O, ngayon, ang sabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating, itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, it is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin?
Ay, baka iba Kami ho, nakadalawang beses kami sa Protec eh. baka iba ho ang diskarte ni Speaker Bogie D. O, hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protec at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin. Opo. Oh, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oho. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Ano pa? Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung ano mo, yung Yung affidavit. affidavit. Opo. Eh, paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa nga natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung yung Affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong yung pala nakalakip doon. katotohanan doon. So, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Oh, apat pa lang daw pong pumipirma sin. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Parang walang kinalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Yun. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon nung kayo chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang... Bagay, o nga pala. Di ba? O ngayon, diniper niya uli. Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili eh, di ba? Na 14, araw ng Martes, May hearing. mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gov Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi Justifiable. ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan na magsasaw, Ganong di ba? tipid ba? Ganong katipiran ng Pagtitipid. matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku.
Yan ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama eh. Hindi na sabit yung affidavit. Bakit April 7 mo, dinate yung sulat mo, samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5, magpapagsimite. hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin, Eh di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. nako, magagalit si Gob Chavit niya. tapos na dapat yung Kasi siya deadline. pa nga raw nakiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang Pati nga ako, pati nga ako kinapi-parnes niya eh. nung sulat ko niya Oo. mismo. Yun pala, Nako. Yun na nga. Ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oho. Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na kanilang ginamit? Parang sa akin, Sen, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap-tanggap Palagay mo siguro. nagdadahilan. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan Oh. ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kontratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Oho. Pagkatapos magdadahilan ka ng kung ano-ano lang. Mabigat ito, Sen. Ano ha? Kaya ang tanong dyan, Oho. mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang ayaw na po. Ako sa tingin ko, Sen, Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. Kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Oho. Ayun. Di malamang. Baka lalo na hindi mo magpatawag yan ng pagdinig ng Blue Ribbon. Anyway, ano pa nila, San? May pahabol tayo. Meron tayong ano na lang, 5 minutes. Ayaw nyo na. Ayaw na po, Sen. Sukuhan na natin yan. Okay na Baka tayo. wala tayong asahan eh. Oo, parang wala tayong asa. Ba, hindi. Nasisipayo ako. Pero umaasa yung mga taong bayan. Huwag nyo Well, ibibitin yan, ha? Totoo po, oo. Ay, speaking of taong bayan, Sen, may kinalaman sa bagay na yan. Hinahanap ko po yung ano Ito naman po, panawagan, Sen, doon sa PICAB, yung Philippine Contractors Association Board ba tawag doon? Accreditation Board. Accreditation Board. Kasi po, yun hong mga nasuspending mga construction company, nananawagan po sila sa PICAB na ang iba pala doon, Sen, ay biktima ng maling coordinates. Yung proyektong ginawa nila, sinabi Ghost Project, pero kung titignan pala, tama talaga yung coordinates, ay talagang meron naman palang isinagawa. Ang panawagan po ito, Sen, ay para po doon sa mga construction worker. Ito'y maliliit eh. Sabi nila, Jen, baka naman pwede makapag-komento si Sen Marcoleta rito. Kasi yung mga kontraktor nung mga kumpanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nababayaran, Sen. Parang ayaw daw pong i-acknowledge ng PICAB yung kanilang alisin, yung ipinataw na suspension doon po sa kanilang mga lisensya. Ang sabi nila, hanggang ngayon po hindi kami binabayaran. Ang sabi naman daw po ng mga construction company, hindi rin kami binabayaran eh. Ano ipapasweldo namin sa inyo? Sabi ng mga construction worker, maawa kayo sa amin, arawan lang kami sa inyo. Hindi nyo ba... At yung iba naman daw po talaga doon, Sen, nagtrabaho naman sila gumawa eh. Kinakailangan nilang masweldohan. Kaya hinahanap nila, nasaan yung sweldo namin? Pandagdag din sa hanap buhay namin, pagkakakitaan din namin yun eh. Kaya ang kanilang pakiusap, PICAB, baka naman po pwede, aksyonan nyo na ang sentimientong ito ng mga construction company para mabayaran po yung kanilang mga construction worker. Yun po naman ang pakiusap nila, Sen. Bakit sa pick-up sila pumupunta? Kasi andun daw po yung para kilalanin, alisin yung kanilang ipinataw na suspension, Sen. Bakit makakagalaw ba yung pick-up ng walang pahintulot halimbawa yung
Department of Public Works. Kasi nakasangkot pa sila sa problema eh. Ayun na nga po, Sen eh. Dapat pumunta sila sa Blue Ribbon Committee. Kasi di ba nala nyo ang pick-up, Sen, hindi under ata ng DPWH, hindi under, Sen, ng DTI. Kaya nga, Di pero ba? sangkot nga sila dyan. Oo. Di ba? Siguro ang dapat nilang puntahan, yung USEC, yung bagong USEC ng DPWH, Oo. na yan ay tao ni Senador Ping Lacson. Ah, Oo. Kasi siya yung nagbulgar na talagang mali lahat ang coordinates. O, doon sila ganun magsimula. ba? Oh. Lalo pa naman daw po ngayon, Sen, pinagkumpara nila yung gastos ng DPWH. Saka naman nakakita na yung taong yun, awol yun sa maraming sa maraming panahon eh. Pagkatapos naging USEC ng DPWH. Sino yun? USEC Bisnar. Dating opisyal ho yan, di ba? Oo, dating pulis. Dating Awol. general, oo. Oh, kaya nga tinatanong ko, paano ka nakarating dyan eh? Ganun ho ba? Oh, siya yung nagbulgar. Sabi ko, nung unang paghihiring pa, sinabi ko na mali lahat ang coordinates na yan. Opo, oo. Pagkatapos ng ilang mga hearings, siguro pang-6, 7 hearing, at saka siya nagpahayag na lahat nga po pala ng kanya, matagal ko na akong alam yan. Oho. Ginugol nila yung buong panahon ng paghihiring sa pagsasabi na mali lahat ang coordinates. Nako. Doon lahat pumunta dapat ang mga kontraktor, pag-usapan nila lahat yan. Yun. Ang problema dito, Sen, yung mga construction company na sabi nga natin, na nananawagan noon pa, hanggang ngayon daw po kasi hindi sila sinusweldohan, Sen eh. Yun ang Nakakaawa kawawa naman. kalagayan. Oo. Di ho ba? Talaga nagkasabit-sabit na dyan. Oho. Dahil komplikado ng pinag-uusapan, ay mag-usap-usap silang lahat dyan. Oho. Meron palang iba dyan. Kung itatama lang pala yung coordinates ng Son, tsaka Sen, Nandun naman. nandun naman yung trabaho. Yung Ang ibang project. araw halos patapos na yung gagawin eh. Nahinto lang ho dahil sa kontrobersya eh. Hindi nga, kaya dinidiscuss ngayon yung mga wrong coordinates para palabasin nila Oo. na hindi naman pala yan ang unang isusunod nila dyan eh. Ayun! Hindi naman pala ganun karami yung ghost project. So parang ngayon, nagbabangong puri ngayon, hindi naman pala ghost lahat. Ayun pala ang cambio. Yan ang cambio nila. Ang cambio pala. Ayun. Cambio lang yan, Kayo na lang ang mag-usap dyan. Naku po. Kawawa pala buhay ng mga construction Di ba? worker natin dito. Sala sa init, sala sa lamig eh. Nung una, ganito, buong pagmamalaki, eto lahat ang 400 na something ghost Opo. project. Ngayon, pinalilito nila. Di, mali lang ang coordinates eh. So parang gusto nila sabihin, hindi 4 lang, hindi 400. Naku po, disgrasya. Ay, nako. Halatang halata na yan eh.